Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Kababalita lang po, si Alice Guo ay papunta na sa airport ng Indonesia at pabalik na raw dito sa Pilipinas. At syempre pa, kasama si Abalos at si Marbil. Pero talagang dikit na dikit si Abalos, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. So yan po ang pag-uusapan natin at iba pang mga issue sa Pilipinas. Pero bago yan, paki-like po muna ang video nito at huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, ang alam kong warrant of arrest ni Alice Guo, kaya nga siya nakuha sa Indonesia dahil meron siyang warrant of arrest. Ang alam ko galing lang sa Senado. So, kapag dating niya rito, dapat sa Senado siya, didiretso. Pero sabi sa balita, sabi ng PNP, ay pwede siyang idiretso sa Camp Crame o kaya sa PNP headquarters. So, dun siya i-detain. At kinabukasan na, siya dadalhin sa Senado. So, ang nakikita natin dito ay hindi ibibitawan niya ng Senado. Kasi gigisahin pa siya ni Risa Hontiveros sa Senado. At pilit na i-connect ang Duterte sa Pogo. Hindi nga nila ma-connect si Roque sa Pogo. Alam natin, dikit si Roque sa Pangulong Duterte, di ba? Yan talaga ang purpose niya. Kaya dinidikdik si Alice Go sa Pogo. Pinapasama nila si Alice Go dahil connected ito daw sa Pogo para i-connect si Pangulong Duterte at lahat na ng mga Duterte, buong pamilya na i-connect nila. Pinu-connect nila sa EJK, puro pilit na pilit yung kanilang hinugot na mga witness, pilit na masabi lang, maikanta lang ang pangalan ni Tatay Diggs sa hearing nila. So, ang lahat ng yan ay ikukonekta lang kay Pangulong Duterte. So, ito yung mga pinag-aabalahan ng mga politiko natin dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam na ang ulan sa Pilipinas, dito lalo na sa Luzon, ay walang tigil. So, yan po ang ang alam natin, ang may warrant lang kay Alice Go ay ang Senado. So, dapat doon siya dumiretso. Ngayon, kitang-kita na kino-cover up yung nabalita kaninang hapon lang na palit ulo dito sa Australian citizen. Si pangalan ng Gregor Johan Haas. Ito'y connected sa cartel about illegal drugs. May kaso po ito sa Indonesia at wanted sa Indonesia. At dito po siya nahuli sa drug related din sa Pilipinas. Pero may ibang anggulo, dahil nabalita ito ng media sa Indonesia, parang may ibang interest dito sa Australian anong tawag nito? Australian citizen na to. Baka po may interest ang Australia dito. Siguro padadaanin, gagamitin yung Indonesia. Ewan ko, baka may baka may usapan sila at baka mapunta ito sa Australia. So, hindi natin alam. May ibang anggulo kasi, dinideny ngayon ito ng DOJ, ng PNP, pati yung Indonesian ambassador dito sa dito sa Pilipinas. Yung, ang tawag dito, ayun nga, yung ambassador dito, yung consul dito sa Pilipinas, Indonesia, dinideny ng or no comment yung ambassador dito at dinideny ito ng DOJ. So
Hindi natin alam, medyo magulo ito. Baka kino-cover up lang nila ito, itong palit ulo. Dininay na nila eh. Pero binalita na po ito ng mga media sa Indonesia. Media ng Indonesia, no? I'm sure hindi naman siguro kuryente ang nangyari doon sa mga media ng Indonesia. Maaring totoo ito. Dinideny na lang nila ngayon. So, yun siguro ang naging ano nito, naging usapan. Kasi may mga issue nga, sabi ni Boying kanina, may mga issue na dapat munang ayusin. So, ito yung issue na yun. No? Pero may option dito. Kung ayaw nilang palit ulo, ayaw ng Pilipinas o Philippine government ng palit ulo, pwedeng bilhin si Alice Guo para makuha lang natin. Hindi natin talaga alam, medyo magulo ito at parang may cover up. Kasi maraming magki-question eh, baka lumaki pa ang usapin, baka maraming umangal, ganon. Itatago na lang nila, i-cover up na lang nila. So yan po yung mga kaganapan dito kay Alice Guo. Pero ibang-iba po ang mga papogi, mga pabida ni Abalos, kitang-kita natin kasama si Marvin. Kung makatabi siya kay Alice Guo, talagang siyempre may video, may picture. Trapong-trapong dating. Kala mo siya nakahuli. Ha? Eh hindi nga nila nahulit, natakasan pa sila. Natakasan. PNP under ng DILG. DILG si Sec Abalos. Ano nangyari? Ha? Kung makadikit kay Guo, kala mo siya yung siya yung nakahuli. Natakasan nga kayo eh. Eh ano yan, gagamitin mo pa sa politika? Trapong-trapo ang dating. Nananalantay sa kanyang dugo ang pagka-old politics. Napapanood nyo na ba yung kanyang commercial sa TV? Well, good luck. Good luck kay Abalos. Pero ang tanong, anong nangyari sa Intel Pan? PNP, NBI, DILG, ano nangyari? Ano? Alam nyo, ang daming kapalpakan pagdating sa intelligence ng PNP, ng mga kapulisan dito sa Pilipinas. Eh, hindi nila mahuli hanggang ngayon si Kibuloy eh. Ano tawag mo dyan? Nasa ng Intel? Napakahina ng Intel? Or yung intelligence fund ay hindi ginagamit? Baka shoot sa yon, alam mo na, baka naisusubi. Kung tinitipid yung Intel, wala talagang makukuhang intelligence. Diba? Kasi paano sila nalusutan? Paano sila natakasan? Ang sinasabi ni BBM, heads will roll, kailangan managot kung sino man yung tumulong na mapatakas. Si Alice Guo, eh bakit nila alam? Bakit nila nasasabi na may tumulong nga? No? Hindi sila sure. Eh bangka nga ang gamit eh. Paano saan dadaan sa yun? Parang mahirap yun. So nasaan yung intelligence fund? Sabi ni Sherwin Gatchalian, babawasan daw yung mga intel fund, yung mga ahensya nito, mga PNP. Ewan natin kung mabawasan na. Baka tokis lang. At yung tokis din ni BBM, kala mo, pananagutin daw. Mananagot. Eh, dapat makita natin yung action. No? Kung meron nga. Eh, kung puro tokis lang, at marami na siyang sinabing tokis, na wala namang action, wala namang gawa. Salita lang talaga. Diyan lang matapang eh. Subok na natin eh. Nasubukan na natin. So, yan ang sabi ni Boying Rimulya, aayusin lang daw yung mga issues, baka naayos na. Dahil nga, nagpunta na ng airport si Alice Guo. Medyo palakpakan din natin yung
mainstream media, mga media dito sa Pilipinas. Dahil napalabas nila itong palit-ulo. At ngayon ay itinatago, pino-cover up na ng Philippine government natin. So, dito po sa nabasa ko, punta po tayo dito sa mga congressmen. Post po ni Jason sa ating babasahin. Update, around 30 or more congressmen, mahigit 30 na kongresista are in Dusit Thani, Davao now. Hotel po ito, Dusit Thani. Sabi magbibigay daw sila ng ayuda for Davaoeños bukas, pero kailangan mag-register muna sa website nila. They ordered fancy wines and food at kinakausap nila ang mga staffs and waitress para pumunta bukas sa event na gaganapin din sa Dusit Thani Ballroom Hall. Pero yun nga, need mag-register. Ang sabi pa, tanggapin daw ang ayuda kasi pera din daw namin yun. Inuulit-ulit pa nila, project ito ni BBM for us, please hide my identity. So, may nag-message siguro kay Sir Jason sa. So, sabi, please hide my identity. Mahigit 30 congressmen. So, pwede natin i-verify naman yan eh. Tawag ka lang kung may kakilala ka sa Dusit Hotel eh. May verify mo yan kung totoo. Ngayon, sabi, mamimigay ng ayuda. Mamimigay. Nanonood ako kanina ng live ng Banateros. May picture yan, in-screenshot ko. Mukhang wala namang bagyo sa Davao. Bakit doon sila mamimigay? Tuyo yung ground surface ng KOJC. Nanonood nga ako kanina ng live ng Banateros eh. Wala namang ulan, maliwanag. Bakit doon sila mamimigay? Ang lawak ng bagyo dito sa Luzon, ang lawak ng baha, ay tiyak naman maraming nahihirapan ngayon. Maraming tumatangis, dumadaing. At baka may mga dapat i-rescue. Bakit doon sa Davao sila mamimigay ng ayuda? At kay dami-dami pa nila. Oh. At ang sinasabi, ito daw ay project ni BBM for us. So paano yun? Binigyan kayo ng pera. Tiyak pera pamimigay nitong ayuda eh. Tiyak pera yan. Baka yung sobre niyan, baka may ulo ni ulo at pangalan ni Tamba. Hindi lang sinasabi BBM lang ang ginagamit. Pero magkano naman ang binigay sa kanila bawat isang congressman? Magkano ang binigay? Kasi sila mamimigay eh. Sila mamimigay. Kung 100,000, baka payat yun. Magkano ba ibibigay nila? Bawat pamilya ba yan? O individual? 1,000, 2,000? Malaki yung 5,000. Kung bawat isa, mamimigay sila ng ayuda. Halimbawang 100,000, tigwa 100,000 sila, binigyan sila. Kung mamimigay sila ng 50 katao bawat isang congressman sa 1,000, edi 50,000 yun. Di yung sobra, alam na natin. Ano? Napakasarap ng buhay. Nasa Dusit Thani, nasa hotel. Umu-order ng fancy wines and food. Nasa hotel. Napakasarap ng buhay, Tapos, makikita natin sa balita, ang daming nahihirapan. Kawawa yung mga kotse na lumubog sa baha. Hindi pa yata bayad ito, hinuhulugan pa lang. At yung talagang binaha ng todo na paano kaya makakasurvive yun? Halimbawa, mayroon kang negosyong bakery, lahat ng kagamitan mo doon. Yun dapat ang inuuna natin, di ba? So, bakit napunta sila ng Davao? Para saan? Para manuyo, kampanya. Ganyan ba? I'm sure baka may pangalan at ulo ni Tamba doon sa sobre na ipamimigay nila.
Kasi alam nila, mahina sila sa Davao. Diba? Kaya doon sila mamimigay. Saan ginagamit ang pera? Sabi nga ni Castro, doon sa 125 million na confidential fund sa DepEd o BP, ni BP Sara, hindi daw maayos ang paggastos. Sabi na nila lahat. Hindi lang si Castro. Sabi na nila lahat. O paano yan mga congressmen? Ha? Sa tingin nyo, maayos ba yung paggastos ng pera ng bayan? Wala namang bagyo dun sa Davao. Nanonood nga ako kanina eh. May mga pictures, may video, live. Wala naman, tuyo-tuyo yung lupa doon. Tapos doon kayo mamimigay. Maayos ba yung paggastos ng pera ng bayan? O ginagamit sa publicity, kampanya, etc. So, parang wala na ito, dire-diretso na ito. Lustay kung lustay. Parang nauubusan na tayo ng pag-asa dito na mababaliktad yung mundo ng Pilipinas. Yung magiging matino ang pamamalakad, parang palala ng palala ito. Hindi po ito paganda. Palala ng palala. Ang dami ng pondo, ang dami ng pera na ng bayan ang nawawaldas. Ini-question nila paulit-ulit yung 125 million samantalang yung 20 million noong SONA ilang oras lang nilamon ng mga buhaya. 'Di ba? Sasabihin nila 11 days na gastos. Paano nangyari yun? Yung 20 million para lang sa pagkain ng mga buhaya. Ilang oras lang yan. Sabihin natin 1 day, 20 million. Ang 6 days na, 120 na. Mas talo nyo yung talo nyo yung 11 days ni BP Sara. Di ba? At paano na yung 1.4 billion a day? Kahit anong gawin nilang paulit-ulit sa 125 million. Hindi nila makukonvince ang tao. Kasi maraming lumalabas na kapalpakan. Ganyan siguro ang ginagawa ng Panginoon Diyos. Hindi talaga sila makakaligtas. Dahil pag sinabing pag may maraming kapalpakan, maraming palpak, sigurado may corrupt. Palpak na intelligence, sigurado may corrupt. Sigurado yan. Palpak na paghawak sa pera ng bayan, malalantad. Siguradong sigurado. Parang hukay lang yan parang hukay lang ni Torre. Dahil dito nga sa ocular inspection na mangyayari bukas sa Davao. Sa KOJC pala. Sa KOJC pala gaganapin. Tama. May PNP Oplan ngayon na Oplan linis. Nililinis nila ang lahat nilang kalat. Okay? Ang mga pulis binawasan na. Dahil baka makita ng mga senador. Mag-ocular inspection po ang mga senador sa KOJC bukas. Baka makita ang daming pulis, binawasan na po. Kasi overkill po yun. Sasabihin, kasi sinabi kasi ng Pangulo, it's not overkill, hindi overkill yun. Walang dalang baril ang mga pulis. Kahit isa, walang dalang. Hindi rin kami gumagamit ng tear gas. So, ang ginagawa ngayon, takip hukay, tabon hukay. May pumasok po na na mga graba, bato-bato, buhangin, at semento, kitang-kita po sa picture. Na-i-vlog ko yan nung nakaraan. So, alis civilian. Ito matindi.
Baka may mga pinulot yung PNP na kanto boy, mga tambay, pinagsuot ng t-shirt ng pulis para dumami. Ano? So medyo mura yun. Medyo mura ang bayad doon. Kasi kung marami nga silang kukunin na pulis, dadalhin sa KOJC, kawawa naman yung ibang bayan, no? Wala nang pulis. Baka tumirada yung mga masasamang elemento, no? So, alis planting materials. Lahat ng balak nilang itanim na inalis na. Palpak. Palpak po si Torre, si General Diwata. At siya lang siguro ang magigisa dahil wala si Abalos. Ay hindi, pabalik na pala. Pabalik na pala si Abalos at si Marbil. Pwede silang matawag ni Senator Bato. Siya ang magiging chairman dito. So, ewan natin kung ilang araw ito. Baka isang araw lang. At kung hindi sila makarating, baka busy kay Alice Go. So, si Torre, baka siya na lang ang pagtulungan. Baka siya lang ang pagtulungan ni Robin. Baka pumunta si Robin, si Bongo, at si Bato. So, dito po, may nakita tayong picture naka-post. Ayan, oh. Magamit sila ng treasure hunting na aparato. Treasure hunting. Hindi ko alam, meron kayang gold dito talaga? Anong gusto nilang makita, no? Ma-detect na may bakal. At pag may bakal, huhukayin nila. Ano? Baka nandun si Kibuloy. Ayan, no? May ginagamit siya. May tawag dito, nakalimutan ko na eh. Hindi ko na screenshot eh. So, dito po sa mga congressman na kayayabang, iba mga baguhan lang, akala mo kung sino. Si Cassie Og, tinatanong pa kung may relasyon ba kayo ni Wu. Hindi ko alam kung kailangan ba tanungin yun. Tapos yung isang senador, congressman naman, huwag kang pakyut dito. Papakyut ka pa, huwag kang pakyut. Hindi nila makita yung sarili nila kung gaano sila kabastos. Kung gaano sila kayayabang doon sa teritoryo nila. Pero nung sila, binara ni VP Sara, ayan na, nag-iiyakan na. Ay, ang sama nito. Ang sama niya. Para siyang walang pinag-aralan. Para siyang hindi nag-aral sa law. Kailangan sila lang ang bida. Kasi ang congressman kailangan magpakilala eh. Ang next stepping stone mo is senador. Sila Cheese Escudero, Mig Subiri, Cayetano, Alan Peter Cayetano, mga dating congressman niya. Kaya lang sumikat sila eh. Kaya akyat sila ng senador. Once na nakaakyat ka na ng senador, pwede ka ng kumandidato ng president or vice president. So, kung itong mga congressman na nagpapabida, nagpapasikat, ay may mga rin yan, pangarap din yan mag-president. So, sa tingin nila, kapag sila ay pinick up ng media at ginigisa nila si Cassie O, yung kapatid ni Alice Go, ginigisa nila yung mga katulad ni Harry Roque, at pag pinick up sila ng media, ay talagang tuwan-tuwa. Akala naman nila, bibilib sa kanila yung mga tao, lalo na Duterte supporters. Hindi naman sila kabilib-bilib. Yun ang pagkakaiba po nung panahon nila Cayetano, nila Mig Subiri, Cheese Escudero. Kasi ang talagang mga topic nila ay yung gumagawa talaga sila ng batas na lalo na may mga mainit na batas, tapos mga kumukontra pa yung mga simbahan. So yun ang dati.
Yun ang kumbaga rambulan o talagang debate. Yun ang ngayon puro Duterte, Pogo, kumbaga hindi ikaw uunlad ng ekonomiya, no? Walang mga programa, batas na ginagawa para sa mahihirap, para sa ekonomiya, para dumami ang trabaho. Hindi po eh. Puro Duterte, 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 Duterte. Yung mga kaalyado ng Duterte, mga kadikit ng Duterte, puro ganyan. So, ito ba ay kagustuhan ng mga Congress o congressman? Hindi. May naguutos. May naguutos. Kahit dito kila Torre, may naguutos. So, alam nyo na. Tatlo lang yan. Tatlo lang ang naguutos dyan. Kumbaga, gawin nyo lahat. Ako bahala. Ibig sabihin, may basbas. May basbas. Kaya ang tatapang nila, ang yayabang nila eh. Oo, makikita nyo naman eh. Ang lalakas ng loob nila. Kahit nga senador eh, tinitira ng mga congressman, kala mo kung sino. Ilan lang bumoto sa kanila. Yung mga senador, pinakamababa, si Jinggoy, pang number 12, 15 million mahigit ang boto. Pang number 12 si Jinggoy eh. Sila, wala pa yatang 200,000 o wala pa yatang 500,000. Akala mo napakayayabang. First time lang ito. Ngayon lang ito. Hindi na ginagalang yung mga senador. Ganon sila kayabang. Siguro ang lakas talaga ng kapit nila, ang backer nila. Kaya ganyan sila. May dyan, gawin nyo lahat. Ako bahala. May backer. May backer ang mga yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.